In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nananalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa ay walang napahamak, liban sa taong humahanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Hindi ko ininadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan. Gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Miyerkules sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at pagunita kay San Bernardino ng Siena, siyang pari. Sa mabuting balita ngayon, maririnig natin ang taimtim na panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Hindi niya ipinanalangin na alisin tayo sa mundo, kundi ingatan tayo laban sa kasamaan. Ipinapakita nito na bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinatawag para tumakas sa mundong puno ng tukso, kaguluhan, galit, at kasinungalingan, kundi mamuhay sa gitna nito ng may kabanalan, katotohanan, at pag-ibig ni Kristo. Sinabi ni Jesus, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang madaling mawala sa landas ng Diyos dahil sa maling impluensya ng social media, makamundong pagnanasa, pride, galit, fake teachings, at kawalan ng panalangin. Ngunit bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo na manatili sa katotohanan ni Kristo at huwag hayaang ipahayag o mahiyang ipahayag ang kanyang salita sa bawat bayan. Tulad ni San Pablo sa unang pagbasa, ipinakita niya na ang tunay na paglilingkod may sakripisyo, luha, tiyaga, at malasakit sa kaluluwa ng tao. Hindi niya
iniwan ang kanyang misyon kahit maraming pagsubok. Ganyan din ang hamon sa atin ngayon. Maging tapat kahit mahirap. Manatiling mabuti kahit kinukutya. At manatiling makadiyos kahit maraming lumayo sa Kanya. Mga halimbawa ng mga santo. Ang mga banal ay hindi perpekto, pero pinili nilang manatili sa pag-ibig ni Kristo. Si San Bernardino ng Siena ay buong tapang na nangaral sa salita ng Diyos. Sa iba't ibang bayan, kahit maraming tumututol, ginamit niya ang kanyang buhay upang akayin ang mga tao pabalik sa Diyos. Si San Francisco de Assisi ay iniwan ang kayamanan upang mamuhay sa kababaang loob at pagmamahal sa Diyos. Sa salita, si Santa Teresa ng Calcutta ay naglingkod sa mga may sakit, mahihirap at mga inabandona ng lipunan dahil nakita niya si Kristo sa bawat tao. Patunay sila ang tunay na daan ng Diyos ay daan ng pagmamahal, pagsasakripisyo, katotohanan at paglilingkod. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Magdasal araw-araw at manatiling tapat sa Diyos. Dumalo sa banal na misa at tumanggap sa mga sakramento, magbasa at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Iwasan ang kasalanan at mga gawain laban sa kalooban ng Diyos. Magpatawad at magmahal kahit mahirap. Ipahayag si Kristo hindi lang sa salita kundi sa gawa. Maging ilaw sa pamilya, simbahan at komunidad. Hindi sapat ang Katoliko lang sa pangalan. Tinatawag tayo ni Kristo na maging buhay na saksi sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ingatan mo kami laban sa kasamaan ng mundo. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang manatili kami sa iyong pag-ibig at huwag maligaw ng makamundong tukso. Ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo sila ng lakas, kapayapaan at pag-asa. Ipinagdarasal namin ang agarang pagaling ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ang aming buong pamilya. At sa lahat ng mga may sakit na nakabasa, nakinig, at nakapanood nito. Basbasan mo rin ang lahat ng kaparian, mga relihiyoso at mga relihiyusa, at mga naglingkod sa simbahan. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV. Mga obispo, aming kura paroko dayosisan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong sambayan ng Pilipino, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. at pamahalaan ng Pilipinas. Panginoon, kahabagan mo rin ang mga kaluluwa ni na Papa Francisco, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga yumaong mahal sa buhay. Ipagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang kapahingaan.
sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng Mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, kapahamakan, sakit, digmaan at kasamaan ng sanlibutan. Manatili nawa kami sa iyong pag-ibig hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!